Morning, church! Yay! Uy! Sunday once again. Ate Sai, okay ka lang dyan? Maginaw po ba, mga kapatid? Hindi naman. Hindi naman. So, sa mga nanonood po sa atin, welcome. This is Solution Grace Church. And we praise God at kayo po ay kasama namin today. Amen. Are you blessed? Ang ganda ng ating praise and worship time. Ano? At salamat sa ating praise and worship team for leading us in praise and worship. Kasi nga, sila dun eh. Sila yung naka-assigned doon. And kumusta po kayo? A beauty? Sabihin nyo sa katabi ninyo, ikaw ba'y ma-beauty? Oo nga, si tita, oh. Na-miss natin si tita. Eleganteng-elegante. Ayan. Amen. So, ngayon pong umagang ito, ako po ay excited because tayo po ay nasa huling serye na ating pag-usapan about forgiveness. Na I believe it's very timely dahil, alam niyo, base po sa isang research sa Biola University. Biola University ay doon po yun sa amin sa Estados Unidos. Alam niyo po ba, isa sa mga cause ng cancer is having this unforgiving heart. So kapag kayo po ay merong unforgiving heart, it could cause cancer. Yung tinatawag lang Big C. Pero hindi ko tinatawag na Big C yun. Ang tinatawag kong Big C, si Kristo eh. Amen? Kaya wag niyo pong i-magnify yung bagay na i-magnify natin. Hindi yung sakit i-magnify natin. Yung umako ng sakit natin sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo yun. So, pag tayo po ay tinatanong, sino para sa inyo yung Big C? Huwag niyo sabing cancer. It's Christ Himself. Amen. And amen. And sa mga nanonood po sa atin online, welcome po once again. Sa mga katutune-in lang, this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. At sa ngalan po na bumubuo ang aming church, ipapasalamat kami for joining us today. At of course, we would like to greet din kung kayo po ay napapatingin sa paligid niyo. Ba't wala sila, Sister Sally and Brother Joel? Sila po ay nagmi-minister naman today. Kasabay natin sa Taytay. Si Brother Joel po ang speaker doon. So praise God. So talagang ginagamit ang ating ministeryo. Sila Ate Amel naman, ay dumating na si Ate Nenet from Dubai. So siya po ay may biglaan po silang paglalakbay. Isipin mo, from Dubai, sila ngayon ay nasa Tagaytay. Pagsanhan pa rin? Akala ko papunta na ng Tagaytay ngayong umaga. Fake news. Naku. Nagsabi sa akin si Aves eh. Aves, fake news pala yun. Tagaytay. Baka mamaya pa yung Tagaytay. Or bukas. Kasi alamin natin ang katotohanan. Yeah. Saan galing, tita? Palawan? Bukas. Talaga naman. So, buti na lang hindi Sunday, ano? At sa mga kaibigan po natin, sila po ay may mga trabaho yung iba. So, thank you for joining us online. At gusto ko natin batiin yung mga viewers natin online sa Canada. Nagpapa-shoutout eh. Shoutout kay Sister Emma San Diego, ang akin pong office mate before sa Far East Broadcasting Company. Kasama ko siya sa FEBC. Ang kanyang assignment, hindi sa DZS, siya ay sa DZFE-FM. Kasi ang FEBC, merong 2 station sa Mega Manila. Yung AM ay 702 DZS. Yung aming FM station, 98.7 DZFE-FM. Puro mga classical music po yung piniplay doon. At doon ko kasama si Sister Emma. Naka-jamming natin every Sunday. Bagaman siya po ay nasa Canada, pero kasama nating nanunood. So, shout out and happy birthday, Sister Emma San Diego. At sa mga nagbe-birthday, happy birthday po sa inyo. And of course, today, excited po ako. Sana excited din kayo. And I believe excited tayong lahat. Kahit ano po yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, ay maganda po nasa tahanan tayo ng Panginoon. Amen? So let's pray. Church, Abba, we thank you once again. At kami po ay dinako mo sa iyong tahanan para kami po ay magpuri at magbigay ng pasasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa iyong katapatan. And this time, Lord, we pray that you would use me as your mouthpiece.
At maging makasaysayan po at maging malinaw kung mailatag at mailahad at maihayag yung salita. At anuman pong mga bagay na humahad lang dito dulot ng kawalan na aming kaalaman at anuman pong pag-aalinlangan, binubuwag po namin ito sa pangalan ni Jesus. At sa yaman po na yung salita, dalayan ko po na ito po ay magbigay po ng yaman sa aming mga kaluluwa. At nang sa gayon ay patuloy po namin maunawaan ang yaman ng iyong kapatawaran, ang yaman, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. At ito po aming panalangin at pagkapasalamat sa matamis pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. And as I've said kanina, tayo po ay nasa huling Sunday na ng March, and next Sunday, actually, Tuesday pala is the first day of April, no? So, walang pasok ang April 1st. Hindi joke yun, ano? Hindi prank yun, no? Teacher Nelly, hindi prank yun, no? Baka pag hindi kayo pumasok, bigla kayong singilin ng boss nyo. Bawas yung sweldo nyo, tapos sabihin ng boss nyo, it's a prank. So, totoo yun, teacher, ha? So, pag kayo po'y pumasok at nabawasan kayo, balikan nyo si Teacher Nelly. Pero talaga, walang pasok po ang April 1. Sigurado na po yun, no, attorney, no? Amen. So, and today, pagdating po ng April, meron tayong bagong serya, but ito po ay pagbibigay din natin ng daan sa nalalapit na Semana Santa. Meron ba exact date ng Semana Santa, ma? April 17, 2020. So, maganda pong preparasyon itong ating pinag-uusapan. Dahil ang forgiveness po, yung talaga ang pinaka esensya ng Ebanghelyo. Kaya po tayo mga mananampalataya, ang pinakadakila po natin natanggap mula sa Panginoon ay kapatawaran. Kaya nga po tayo makakapasok sa langit eh. Sino po dito excited na pumasok sa langit? Exciting yan. Oh. Ako nga gusto ko na mag-rapture eh. Nakakapagod sa mundo. Actually, ako totoo. Gusto ko mag-rapture talaga. Kasi pag nauna po kami, may iwang kayo. Ano pong gusto niyo pasabi namin sa Panginoon? Ang rapture po is an imminent event, by the way. Ito po I understand po. No? Marami mga even po mga mananampalataya, sinasabi nila, Lord, tayo muna namin. Pero, pag nag-rapture po talaga, it's beyond our imagination. Kasi sanay tayo as a person, as a free moral agent, sanay ka sa mundo eh. So parang feeling mo, ito na yung the best, Lord. Pero it's beyond yung ating expectation pag nangyari na po ang rapture of the church. Na hindi nyo napapansin, yung pong mga hula sa Biblia, found in Matthew 24, kamakailan ay nagkaroon po ng matinding earthquake sa Myanmar. Naapektuhan din ng Thailand. Yung isang mataas na building doon, talaga naman, kita natin kung paano bumagsak ang building na yun, nag-collapse. Ginagawa pa lang. At first time ko nakakita yung mga tubig sa swimming pool, talagang tumatapon sa lakas ng lindol. At according to the news, ilan bang magnitude ng 7.7? May nagsasabi iba, 8.2. So makikita natin papataas yung magnitude ng mga lindol. So I believe ito po ay ilan sa mga hula. Hindi po about the rapture, ha? Kasi wala namang, wala nang prophecy ang rapture. Ang may prophetic signs po ay ang second coming ng Panginoon. And I believe, mauuna po ang rapture and then yung second coming. In between, yung tinatawag na tribulation period. Wala na po tayo nun. So ito po mga kaganapang ito ay masakit at masakit sa pakiramdam na nakikita natin. At hindi lang yun, ano pang nangyari may binabalita ka kanina, Ate Jackie? Wildfire sa Korea. Meron pa. So ito po ay huwag kayong matatakot. Although nakakapangamba talaga, but these are just signs of the second coming of Christ. So ibig sabihin, if this is happening before our own eyes, ibig sabihin, mas nalalapit na po yung rapture. Wala po tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pigilan. May timeline na po ang Diyos. Pero ang maganda po sa ating mananampalataya ay wag tayong manlumo. Kasi ang posture natin dapat nakatingala at nag-aabang sa pinagpalang pag-asa. Huwag kayong malungkot. Huwag
Huwag kayong malungkot. Naniniwala po ako, if you're saved, sabi po ng Panginoon, if you believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Maliligtas din po ang inyong mga kapamilya. Hindi po automatic yun. Pero I believe since kayo po ay saved, makikita sa buhay ninyo yung kaligtasan at napapagyaman ng forgiveness, ang mabubuting bagay sa inyo, makikita po ng mga kamag-anak natin yun. And through those things, masisave din po yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matatakot. Huwag po kayong mag-aalala na, ako, paano yan pag nag-rapture? Paano na yung mga kamag-anak ko? Sabi ng Panginoon believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Amen? So, pag pinag-usapan ng rapture, huwag kayong matatakot. Kasi po, it's a glorious event that will take place anytime soon. Ganda nun. Amen. At tayo po ay, hindi naman po topic natin rapture, but napapag-usapan lang because antitindi po ng mga kaganapan sa kapaligiran natin. At marami pa mangyayari mga bagay-bagay. At wag po kayo magugulat na ang mundo po natin ay hindi po ito papaganda ng papaganda. Actually, pabagsak po ito ng pabagsak. Kaya nga tayo kukunin ng Panginoon. Kapag dumating na po yung panahon na talagang bumagsak na ang mundo. Actually, bagsak na ang mundo. Pero lalo po siyang babagsak at babagsak. And that's why tayo po sa ating search, di ba? Hindi lang siya bumabagsak, dumidilim pa. Kaya po ang theme natin for 2025 ay Shining in the Dark. Tapos na-realize ko lang, sabi ni Arian, Daddy, alam mo ba sa Tagalog yung theme natin? Liwanag sa dilim. Sabi ko, yung pala yun. Yung pala yung theme natin, liwanag sa dilim. At ang atin pong key verse for our theme for this year is found in Matthew 5:16. Let your light so shine before men. Amen? That they, unbelievers, the world, they may see your good works. Para daw po magkaroon sila ng pagkakataon na luwalhatiin ng pangalan ng ating Ama sa langit. Amen and amen. So, rapture, naku, excited tayo. Amen? SGC, excited tayo dyan. Malay nyo, baka mamaya na. At sa mga naghahanap ng boyfriend, Lord, wala pa akong boyfriend bago mag-rapture. Pag may nanligaw sa inyo, sagutin nyo na, sinagot na, nagka-boyfriend na. Tapos rapture na. At least nagka-boyfriend, di ba? Parang masama tingin sa akin ni Nanay Ophel at saka ni Teacher Nelly. Papag-usapan lang. So today, pag-usapan natin mga kapatid. Ito yung ating message title ngayong Sunday, The Sin That Cannot Be Forgiven. Since sa ating topic is all about forgiveness, aalamin natin, meron bang kasalanan na hindi po pwedeng nang patawarin o sadyang wala nang kapatawaran? At kung meron man, ano kaya po iyon? So once again, ang topic natin for today, it's entitled, The Sin That Cannot Be Forgiven, bro. Morning. Also known as the unpardonable sin. So hanapin natin, meron bang unpardonable sin na tinatawag sa Biblia? So ito po yung ating question for today. Can a Christian commit the unpardonable sin? Kung meron man, So kung meron bang unpardonable sin, ito ba ay pwede nating magawa bilang mananampalataya? So what do you think? Sa mga nanonood online, you may give us your answers. Kung ano yung inyong saloobin, ano yung pinapaniwalaan ninyo. Kasi ito pong topic na ito ay pangkaraniwang kinatatakutan ng mga mananampalataya. Kasi yung mga unbelievers, wala naman silang pakialam dito Pero kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, hindi po aksidente na tayo po ay nagsasama-sama ngayong Sunday para pag-usapan natin. Meron ba talagang unpardonable sin? Yung kasalanang walang kapatawaran? At kung meron man, ano yun? So, alamin natin. Sa tingin niyo, meron ba unpardonable sin? Meron? Sa tingin niyo, nakukommit ba ninyo bilang Christian ang unpardonable sin? What do you think? Alamin natin hanggang mamaya po, So, bago tayo magtuloy-tuloy dyan sa ating message for today, gusto ko muna balikan yung ating pinag-usapan last Sunday because nakakatuwa, hindi ko nababanggitin pangalan nila Tita Josie at saka sila Tita Pinky. Tago na lang natin sila sa mga pangalang yun. After po ng message last Sunday, nag-share sila sa akin at talagang sabi ko, Lord, thank you dahil nakausap ko sila because meron akong napapakinggan lang before na sabi-sabi pero napagtibay nila and of course,
sinusugan din ito nila Ate Jackie, na meron palang teaching today about sanctification, na nagbibigay daw po ang Diyos ng sakit o problema o mga bagay na hindi maganda sa ating katawan because it's God's way of giving you or letting you go through a sanctification. Kaya lang sabi nga nila, Tita Josie, kung yun ang tamang sanctification, paano kung namatay? Di pastor, hindi na niya mararanasan yung sanctification ng Diyos. Sabi ko, totoo po yun, tita. It makes sense. So yun ba yung sanctification na sinasabi ng Panginoon? Well, basically, hindi po yun kasi hindi po hahayaan ng Diyos at hindi po niya kalooban na tayo po ay bigyan ng sakit ng Diyos. Napangkaraniwan itong paniniwala ng maraming tao. Ang Diyos po hindi nagbibigay ng sakit. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Anong pangit? Hindi pangit. Bakit? Alam niyo kung bakit? Walang sakit si Lord. Paano siya magbibigay ng isang bagay na wala siya? At saka po sa langit, wala po may sakit doon. Wala ang hospital eh. Walang morgue sa langit. Walang sementeryo. Walang ospital. Dito lang sa mundo yon. Kasi nga po, dito tayo nakatira pa rin sa bagsak na mundo. Pero sa langit, walang sakit. So wala pwedeng ibigay na sakit ang Diyos. Ngayon, sinasabi ng iba, hindi, binibigay ng Diyos ang sakit. Ang mga pangit na pangyayari para ang mga tao sa Kanya ay lumapit. Now, if that is true, isipin niyo po ito. Halimbawa, sabi ng Diyos, bibigyan ko ng sakit si Nanay Ophel para siya ay lalong mapalapit sa akin. Kunwari lang po ito, Nanay. Kunwari lang ito. Huwag niyo tatanggapin. Ngayon, isipin mo, kung gagamitin ng Diyos ang sakit para mapalapit sa Kanya ang tao, ayaw nila si Nanay Ophel, okay, si Kuya Albert na lang. Bawa. Kung bibigyan ng sakit ng Diyos si Kuya Albert para mapalapit sa Kanya, si Kuya Albert, lumalabas na wala na pamamaraan ng Diyos, mukhang hindi umubra yung krus. Does it make sense, church? So parang lumalabas ganito, no? Binigay ko na yung bugtong na anak ko sa krus, pero yung mga tao hindi pa rin lumalapit sa akin. Mag-isip kaya ako ng ibang pamamaraan. Bigyan ko kaya sila ng sakit. Ganun kayang isipan ng Diyos? Hindi po. Yung sakit, bunga po yan ng bagsak na kalagayan ng mundong ito. At pangkaraniwan, nagkakasakit po ang tao hindi dahil sa binibigay ng Diyos. Ito po ay pwede nating sabihin, napapahintulutan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. So, sino po ang may kasalanan? Tao pa rin. Hindi mo pwedeng sabihin na galing ka sa basketball, tapos tatalikod ka sa electric fan, tapos sasabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Talagang magkakasakit ka nun. O kaya papasok ka sa refrigerator, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Wala pong wisdom doon. Amen, church? So tayo po'y napapahamak, nagkakasakit dahil po sa mali din nating pagpili. Because we have this free will. Naalala yung pinag-usapan natin last Sunday. So going back to sanctification, I firmly believe, hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Bibigyan ka ng sakit, tapos sa pamamagitan ng sakit na yun, ay isa-sanctify ka ng Panginoong Diyos. Na lalo ka mapalapit sa Kanya. At sa pamamagitan ng sakit na iyan, lalo mo kikilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang siste, sabi nga ni Tita Josie, paano pastor kung patay na? Meron daw nagsabi sa kanya, doon na, nasa langit na, nasanctify na siya. Hindi po ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Ang pag-sanctify po ng Diyos sa atin, it's through His Word. Amen. Remember, last Sunday pinag-usapan natin yung word na metamorpho. Come on, church, say this with me. Metamorpho. Ano ibig sabihin ng metamorpho? To transform or to change in form. Nagbabago po yung ating kaluluwa, yung forma ng ating kaluluwa at anyo nito, at sumasabay yung ating mga physical na katawan kapag tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. At ang metamorpho or sanctification, it's a process. Dahan-dahan po ito. Amen. At kapag ito po tumatanggap kayo ng tamang mensahe ng Ebanghelyo, paano po nagkakaroon ng change in form ang inyong kaluluwa? Nagkakaroon po tayo ng kakaibang speech pattern or thought pattern. Una muna, thought pattern. Yung tamang kaisipan, tamang asal. Kasi pag tama po yung asal ninyo, tama rin yung inyong mga inuusal. Tama po ba yan? Diba? Pero pag mali ang inyong asal, mali din ang inuusal mo. So nagsisimula ang lahat sa asal, sa right believing. Right believing will lead you to right living. Amen. So, ang sanctification po, it's a process called
In Greek, metamorpho. Now, ano yung sanctification? Maganda po kabisaduhin natin ito. The process began by God, sinimulan ng Diyos, completed by God, siya rin po ang tatapos. Ganun po kabuti ang Panginoon natin. Kapag siya po ay nagsimula, hindi siya ningas-kugon. Sinong ningas-kugon? Tao. Minsan, pag excited tayong gumawa ng isang bagay. Lalo na po, wag naman mangyari sa mga tumatakbo sa halalan. Pag panahon ng campaign, ay kasisipag. Dumadalaw sa mga may sakit nilang mga kasama sa community. Pero pag naihalal na, nakakalungkot. Hindi na sila matagpuan sa mga bahay ng kanilang mga botante. Sipag magbigay ng ayuda. By the way, ang mga ayuda po natin, sabi ng COMELEC, tuloy-tuloy ang ayuda. Ako nga ay napapaisip Pero kapag galing daw po ang ayuda sa mga politiko, yun daw po ang hindi legal. Pag may mga sumasabay na politiko, so alam na this, no? Alam na. Now, ang Diyos po, once again, hindi kagaya ng tao. Pag meron siyang sinimulan, tinatapos niya. Sanctification process began by God, completed by God, and progressively carried on by the believer in cooperation with God because God wants you to participate. Kasi may free will tayo Hindi pwedeng siya lang kikilos. Kasi pag siyang kumilos, ibig sabihin, minamanipulate niya tayo, pero hindi niya po ginagawa yun. So, He is asking for your cooperation and participation. Now, in which the believer is being transformed into the very image of Christ. So, ang sanctification po, once again, it's a process. Unti-unti na pagbabago ng anyo at wangis. At tayo po'y unti-unting nakikita sa atin ng mundo yung wangis at larawan ni Kristo sa ating pag-iisip, sa ating pagsasalita, at sa ating bawat gawi at galaw. Samantala yung justification po, ito po ang kaibahan nito, instantaneous event. Pag tinanggap mo si Kristo, isang bagsakan. Ikaw ay justified or made righteous. Yung inyong espiritu, mga kapatid. Pero yung kaluluwa po natin, kung bakit tayo nag-church, kung bakit tayo nagkakaroon ng Bible study, because dumadaan tayo sa proseso na kung saan ay tinatawag na sanctification. So yung nangyari sa espiritu mo ay justification, instantaneous event, sanctification, proseso, and then, pag nangyari po yung rapture, ang tawag dito ay glorification. Instantaneous event na naman po yun. In a twinkling of an eye, mula po sa isang mortal na katawan, tayo po ay papalitan ng isang immortal na katawan. So sabihin mo sa katabi mo, mukha kang immortal. Parang sakit pakinggan, Pero hindi yan ang itsura natin pag tayo naging immortal na, talaga namang excited ako doon. Yung abs natin, magkakaroon tayo ng 6 packs. Kasi ngayon, meron lang akong abs. Isa lang A big stomach abs. Pero pagdating po sa langit, pag nangyari na yung glorification, in an instant, yung original na pagkakalikha sa atin ng Panginoon, yun ang makikita natin. Wow! So once again, justification, instantaneous event. It happens sa iyong spirito. Pero yung sanctification, nangyayari po ito proseso sa inyong kaluluwa. Sa paano pamamaraan? By listening, hearing, and studying the Word of Christ. Pero pag hindi po kayo nag-aaral, mabagal po ang pag-unlad. Mabagal ang paglago. Halimbawa, ang panalangin mo ay sa Panginoon, Lord, okay na to. Hindi ka talaga lalago nun. Pag tinamaan ka ng problema, sabihin sa'yo ng Panginoon, okay na to. Pero kapag ang panalangin mo, kagaya nung inawit sa atin nung last Sunday ni Steve Green, Tinador. Si Brother Junex po, sa mga nanonood si Brother Junex yung kumanta last Sunday. Kasi may nagtatanong, na-bless daw sila. Kung ang prayer po natin ay yung kanya kinanta, Lord, I want to know you more. Aba, pag may mga dumarating na problema, since kayo po ay busog at lagi pong nahuhugasan ng salita na ating Panginoon, dahil kayo po ay dumadaan sa proseso ng sanctification, mabilis tayong lumalago. Pero pag may problema, talaga namang hindi kayo maitumba ng kalaban. Nakatayo tayo. Now, bakit? Kasi inaantabayanan natin yung glorification that will take place
sa panahon ng rapture. Kaya po, ang ganda nito eh. Meron tayong blessed hope. So pagdating ng rapture, mauna mo nang papalitan ng katawan yung mga nauna ng mga mananampalatayang umuwi sa Panginoon. Nauna sila. And then tayo po katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. And then we shall all be changed. I believe tayo po ay nasa rapture generation. Meron po iba mga mananampalataya, umuwi na sa Panginoon, iba mamamatay. Pero ako, ang prayer ko, Lord, rapture, kasama ako sa rapture generation. Amen. Di ba? Do you believe that you're part of the rapture generation? If you believe it, say amen. Hindi naman po ito sa pilitan. Pero kung ayaw nyo, walang problema. Ako kasi gusto ko. Makita ko yung sarili ko, wala sa kabaong eh. Gusto ko, rapture talaga. Amen. Exciting. Alam niyo, sabi ko kay Aves, yung edad ko ay 54 this coming July. Gen X tayo, ano ma? Yung Gen X, attorney, Gen X tayo, di ba? At yung isa, Gen X pa rin tayo, di ba? Magkakasama tayo. Nakita natin yung panahon na, yung, hindi pa digital, yung generation natin na maganda eh. Tapos tamaan din natin yung panahon ng digital. Di ba? Mga Gen X. Mantala yung mga Gen Z, hindi na nila inabot yung analog eh. Nung nagtatrabaho ako sa FEBC, nagsimula ako sa analog. And then, natutuhan ko rin mag-digital. So yung Gen X, yung generation natin sa Sir Presi, ang ganda. Tapos tayo pa yung makakasama sa rapture. Ay pa, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Mga Gen X. Amen. So once again, what is sanctification? The process begun by God, completed by God, and progressively carried on by the believer. So, ang Diyos ang magsisimula, ang Diyos ang tatapos. Pero yung gitna, nasa sa atin pong yun? Disposition. Ang panalangin nyo, kung sabi nyo sa Panginoon, Lord, okay na to. Mabagal ng pag-unlad nun, paglago. Pero I suggest, ang panalangin natin, Lord, I want to know you more para mabilisan po yung ating paglago. At tayo po'y matibay pag tayo tinatamaan ng problema. 2 Corinthians 3:18, but we, all, yung we dito mananampalataya, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen. So, unti-unti tayong binabago yung ating wangis at anyo. Nararanasan natin metamorpho. Amen. Tingnan niyo po yun, are being transformed. Yung pong word na transform dito is metamorpho. Into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So, ang nagbabago sa atin, hindi tayo. It's the Spirit of the Lord. It's the Holy Spirit Himself. Amen. So, metamorpho po yung transform dito in Greek. Change of form. Philippians 1 verse 6, bilang patunay that the Lord began itong metamorpho sa atin at siya rin po ang tatapos. Philippians 1 verse 6, being confident of this very thing, that He who has began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So yung sanctification will be completed until the day of Jesus Christ. And then glorification will take place. Galing, ano? Very systematic ang Diyos. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So kung tayo po iasa sa Panginoon, huwag kayong mag-alala. Effortlessly ang pagbabago po talagang kusang makikita sa ating mga buhay. Huwag po niyong pilitin ang sarili niyo. By 2026 or 2025, babaguhin ko ang sarili ko. Ang tawag lang po dito, reformation. Pero ang true transformation, ang Holy Spirit po ang kikilos. So relax lang kayo. Ang kailangan lang natin mangyari, makinig lang po kayo na makinig ng salita ng Panginoon. Romans 10:17, yun po dumarating ang pananampalataya. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. At ang naglilinis po tayo ay ang salita ng Panginoon. Hinuhugasan tayo. Amen and amen. So, okay. And do not be conformed, sabi ng Romans 12 verse 2, to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen and amen. So, yan po ay quick review mula sa ating mga pinag-usapan last Sunday. So, ang sanctification po, it's a process of God. Paano po nangyari po ito? Using His powerful words. Hindi po gagamit ang Diyos ng sakit. Kasi ang hirap naman nun. Kung kayo po inasain yung banig ng karamdaman, hindi po kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Panginoon sa inyo. He wants you well. Kaya po tayo nagko-communion eh. Amen? So, you have to believe by faith.
kayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Amen? Are you healed, bro? You are the healed of God. Amen. Lahat tayo dito pinagaling na ng Panginoon. Amen. And amen. At maganda po, atin pong babalikan yung ating mga pinag-usapan. Natuto tayo doon na hindi pala sakit ang magsasanctify sa atin, kundi ang salitaan ng Panginoon. At ito po yung may kaugnayan din sa ating pag-uusapan today. At alamin natin kung, once again, let's go back to our question. Can a Christian commit the unpardonable sin? So ano po yung topic natin for today? The sin that cannot be forgiven. So, meron bang sinasabi sa Biblia na kasalanan na walang kapatawaran? So, to answer this question, ay pag-usapan natin muna about the Holy Spirit. Pero, I pray that by next Sunday, pagyayamanin natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga tao sa mundo, at paano siya kumilos sa kalaban ng Diyos. Pero ngayon, snippets lang tayo para mapag-usapan natin at matukoy natin yung topic natin for today. Bakit natin pag-uusapan ng banal na Espiritu? Because yung pong term na unpardonable sin, sa ating key verses na ibibigay ko later on, it's also known as the blasphemy against the Holy Spirit. Paglapastangan laban sa banal na Espiritu. So mismong sabi ng Diyos yun. So alamin natin, bilang mga mananampalataya, to answer this question, can a Christian commit the unpardonable sin? Pwede bang maisagawa po natin itong unpardonable sin? Kasi maraming mananampalataya sa ngayon, sinasabi nila, naku, pag nagawa ko to, mawawala ang kaligtasan ko. Yung ibang topic na naman yun. Can we lose our salvation? Kasama po natin pag-uusapan yan. Kasi kung mawawala po ang inyong salvation, nakakatakot yun. Naalala ko, nakwento ko last Sunday, na meron akong na-meet na isang dating churchmate na naniniwala sila that as a Christian, they can lose their salvation. Sabi nila, paano na to? Halimbawa, bro, sabi niya sa akin, sumakay ka ng jeep, Christian ka, tapos hindi ka nagbayad. Tapos pagbaba mo, nabundol ka, saan ka pupunta? Sabi ko, hindi, syempre sa langit. Sabi hindi, nagkasala ka eh. Dire-diretso ka raw sa impyerno. Sabi ko, ganun, baka tindi yun. Kako kung sa'yo mangyari yun. Ang ganda ng sagot sa akin. Aba, syempre magbabayad ako sa jeep. So pag nabundol siya, langit siya. So can we lose our salvation? That's a different topic naman, pag-usapan natin. So, grabe yung dugo ng Panginoon na siya nagligtas sa atin, nabaliwala dahil hindi ka lang nagbayad sa jeep. Hindi ko pa sinasabing huwag kayo magbayad sa jeep. Magbayad kayo sa jeep. Kung may pera kayo, kung wala kayong pera, sabihin nyo sabihin nyo sa driver, I want to know you more. Para maging intimate kayo. Diba? Para-paraan lang eh. Pero wag kayo, pag nanakaw, hindi ka nagbabayad sa jeep no? So, alamin natin, bilang mga mananampalataya, paano natin malalaman na tayo iligtas na? Gaya po ng pinag-usapan natin 2 Sundays ago, ano yung bunga na pwede natin panghawakan na tayo po iligtas na? May bunga sa ating buhay na ito po ay pagbunga, ibig sabihin hindi sa pilitan. Di ba? May nakakita ba kayo ng bunga na parang nahihirapan? Parang constipated? Hindi naman gano'n ang pagbunga eh. May effort yun eh. So ito po ang isa sa mga dalawang verses po ito, patunay na tayo po iligtas kapag nakita po ito sa ating mga buhay. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit, capital S. Pag capital S po yung Spirit, it's the Holy Spirit. Pag maliit na S, Spirit natin. Okay? Pag nagbabasa kayo ng Bible. Is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. So ito po yung automatic na liligwak sa ating mga buhay, makikita sa atin, effortlessly. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and even self-control is a fruit of the Holy Spirit. Against such, there is no law. Kaya naman po kapag tayo po mga mananampalataya ay nagkakamali, nadarapa at nagkakasala, ang ginagawa po ng banal na Espiritu sa atin, ipinapaalala yung kanyang regalo sa atin na katuwiran. Now, the Holy Spirit will never nag.
He will never accuse you. Naakala natin, kagaya nung ako po'y bago-bago mananampalataya, sabi ng mga mentors ko, Laverne, Christian ka na, umayos ka na. Dali, sabi ko, akala ko bang Holy Spirit na mag-aayos sa akin? Umayos ka. At kapag meron kang ginawang mali, nagkasala ka, meron kang maririnig na malit na boses. O merong magko-convict sa'yo na iyong kasalanan. Papaalalahanan ka sa kasalanan mo ng Holy Spirit. It sounds good. Parang it sounds biblical, pero pagyayamanin po natin yan sa ibang mga pagkakataon. Now, once again, the Holy Spirit will never accuse you. Because hindi naman po yun ang trabaho ng Holy Spirit. Alam niyo kung sino ang accuser? Accuser of the brethren? Si Satan. Kaya po ang pangalan niya, Ha-Satan. Hindi ko alam kung apelido niya ay Satan. First name niya, Ha-Satan. Chinese ba siya? S-H, Satan. Hindi naman pwedeng si Mr. Tan. Si Hasa, apelido niya Tan. Hindi pwede. Ang ibig sabihin na Hasatan, it's a Hebrew name for Satan, the accuser of the brethren. Hindi gagawin ng Holy Spirit yon. Pag nagkakamali po tayo, ang gagawin niya, hindi kanya inanag, hindi kanya i-accuse. Basically, ito pong believing ng marami mananampalataya. Ganun ba? Mangusap ang Holy Spirit, He will convict you. Yung pong word na convict, it's another term for convince. Same word lang yon. Now, hindi gagawin ng Holy Spirit yun. Ano gagawin niya pag nagkakamali tayo, nadarapa tayo? He will comfort you because the Holy Spirit is the comforter. Amen. So, pag nagkakamali po tayo, He will comfort you. Paano kayo comfort pag nagkakamali tayo? He will remind you of your position in Christ. Sabihin niya sa'yo, anak, pag nagkakamali ka, hindi gawain na isang righteous yan. And then, the Lord will lift you. Di ba? He is the lifter of our heads. Di ba? Yun ang isa sa mga titulo ng Panginoong Hesukristo. Hindi yung tipong, anong klaseng anak ng Diyos? Hindi ganon. Yun ang ginagawa pang karaniwan mo na maraming pastor eh. Pag nagkakamali tayong ginagawa ng Panginoon, tinataas niya ating mga ulo. He is the lifter of our heads. Hindi iakit na gano'n, biglang sakit nun. Once again, because, bakit niya hindi gagawin yon? Na tayo po ikukumprontahin, inanag, or i-accuse? Because He is our comforter. The Holy Spirit, it's the comforter. Helper nga po siya eh. Sa Greek, parakletos, alongside helper. Yun po ibig sabihin ng Holy Spirit. John 16 verse 10, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Kaya po ibinigay ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Ama ang kanyang banal na Espiritu. Because sabi po ni Jesus in this verse, because I go to my Father, hindi niyo na ako makikita, sabi niya sa mga disipulo niya. And that's why when I go, at ako'y babalik sa piling ng Ama, the Lord God will send you the Holy Spirit because you will see me no more. Hindi ko na kayo mapapaalalahanan ng inyong katayuan sa Diyos. And then, yun po yung assignment ng Holy Spirit. Whenever you fail, you fall, He will comfort you. Galing! Hindi kagaya ng ibang mga tao pag nagkakamali tayo. Ako ay guilty din po dito. Diba? Pag may nagkakamali tayo, may mga nagkakamaling tao, ano sinasabi natin? Diba? Ano sabi ko sa'yo? Guilty tayo dyan. Ano ngayon? Ito nga pa masakit eh. Wala kang sinasabi pero yung ganito lang, no, mabigyan. Tapos ngingiti pa tayo ng sarcastic, ano. Pero ang Diyos po hindi ganun eh. Praise God. Buti na lang. He will give you comfort. Ganun ang Panginoon natin. So the Holy Spirit is not inside us believers to point out our faults. Hindi yan isa-isa yung pagkakamali mo. But He will put into your remembrance yung iyong position in Christ. Yun ang kanyang ginagawa. Because siya po ay comforter. Alam mo, ang ganda ng verse na ito, John 14:26. But the helper, sino yung helper? Holy Spirit. Hindi po nakalagay dyan, accuser. But the nagger, hindi naman sinabing nagger. Nagger usually associate sa babae, kawawa na may mga nanay natin dito. Buti nila, wala si Kuya Makoy. Di ba? Kawawa naman ang babae. May mga nagger din naman na lalaki. May nagger din. Kawawa naman eh. Kawawa na. Huwag naman natin pinipilit lang sa mga babae. Parang yung kawawa yung mga
mga nagdadrive ng motorsiklo, lagi silang sinasabi na kamote riders. Meron din naman mga kamote drivers eh. Di ba? Puro kawawa naman kayo. But the helper, hindi po sinabi dito, but the nagger. The Holy Spirit is our helper. Whom the Father will send in my name, He will teach you and all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Sa Amplified, basahin po natin. But the helper, in-amplify po dito. Ano ibig sabihin ng helper? Once again, sa Greek, ang helper po, the Holy Spirit, it's the parakletos, para, alongside the helper. Dito pala galing yung para. Di ba pag pumapara ka ng jeep, lumalapit sa'yo, alongside helper. So ang Holy Spirit, He will never leave you nor forsake you. Nandyan siya. As a believer, is indwelling, born again spirit. Comforter, advocate. Ano yung advocate? Attorney, di ba? At pag sabing advocate, siya ang nagtatanggol sa'yo. Wow! Meron tayong attorney sa Banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit? Ang kalaban din sa Satan, abogado rin yan eh. Pag hindi ka maalam sa salita ng Panginoon, ang dami i-accuse sa'yo yan. According to RA, ganyan-ganyan, 9851. Tama ba, attorney? Bibigay sa'yo ng ganang jabla, pero sabi ng John 3:16, sabi ng Holy Spirit, dapat maalam din kayo sa salita ng Panginoon. Para hindi makakapalag sa'yo itong mga prosecutor na ito. Advocate, intercessory, counselor, strengthener. Wow! And standby. Minsan, akala natin, nung araw, nung ako'y bago-bago pa sa pananampalataya, pag nagkakamali ako, akala ko Banal na Espiritu, He will remind me of my sins. Di ba lalo ka nang lalambot nun? Sabi dito, strengthener daw ang Holy Spirit eh. So, ibig sabihin, napapalakas ka. Di ba, pag nagkakamali po tayo, naramdaman niyo na po ba yung meron kang nagawang mali, parang uminit yung katawan mo? Tapos parang ka nang lalambot. Diba, naku po, Lord, parang kung may nagawang mali. Tapos nang lalambot ka. Pero ang Holy Spirit, pag dumating sa'yo, lumalakas ka. Pero yung mga kamag-anak mo, pag nagkamali ka, pag dumarating sila, lalo ka nang lalambot. Tapos isa-isa kang sinisisi. Pero ang Holy Spirit po, hindi ganon. Isa pang office niya, standby. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf, He will teach you all things and He will help you remember everything that I've told you. Wow, praise God. Alam nyo, ito pong verse na ito, especially for the senior citizens, ang ganda po ng talata ito. Gusto ko lang po expound po ito. No? Di ba sa mga panahon natin sa ngayon, lalo na sinasabi ng iba, na pag nakakalimot tayo, dumarating na naman yung senior moments ko. I suggest po, huwag niyong tanggapin yun. Because this verse is telling us, nandiyan ang Holy Spirit to remind us everything na nakalimutan natin. Di ba ngayon, ang problema ng maraming tao, nararanasan po yung tinatawag na Alzheimer's disease, which is a type of dementia. Sabi nila, ang cause daw ng dementia or Alzheimer's disease, mga gamot din eh. Ano yung sinasabi ko? Pag maraming gamot na iniinom, nagkakaroon ng Alzheimer's eh. Oo. Pero praise God, bilang mananampalataya, ito pong good news sa atin. Buti na lang, nasa atin ang Banal na Espiritu and you have to maximize Him. Sabi ng talata eh. Basahin natin dito sa mas maigsi lang. But the Helper, sabi ng John 14:26 in New King James Version, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. The Father sent His Holy Spirit already. Binigay na po ito niya sa atin. And the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. Now, ano pong trabaho ng Holy Spirit? Bilang ating strengthener, standby, comforter, He will teach you all things. Lord, nakakalimutan ko po ito eh. Lord, may senior moments ako. Sabi mo, Lord, kailangan ko maalala po ito. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ayokong mangyari yung sa akin, yung parang nagkukwentuhan kayo, tapos parang, yun eh. Yung parang hindi mo maisip. Tapos hindi ka na natutulog, yun lang iniisip mo. Naranasan niyo po ba yun? Meron kayong ganon? Alam mo, delikado pala yun. Pabayaan nyo lang, huwag nyo na munang isipin. Pero you ask the Holy Spirit, ako ganun ginagawa ko. Pero talaga may mga pagkakataon na parang nabablanko ka, no? Pero praise God, nasa atin po ang Banal na Espiritu. So, all you have to do, ask the Holy Spirit. Holy Spirit, paalala niyo po sa akin yung pangalan na may utang sa akin. Lord, pwede mo rin ipag-pray. Lord, paalala niyo po sa Kanya
Na meron siyang kailangan na ayusin dito sa buhay niya. Lord, paalala niyo po sa kapatid na yon na kailangan niya ang Panginoon. Kasi pwede natin ipanalangin, Lord, pwede bang sabihin, Lord, ito pong kapatid kong ito, matagal ko na binabahagi na salita ng Panginoon. Tulungan niyo pong maalaala niya na yung aking pag-preach before ay magkaroon siya ng pagnanasa na makilala kayo. Pwede po iyon. And then pag meron kayong, and even sa mga estudyante, pag nagtitest tayo, huwag niyo ipag-pray, Lord, sana po makakopya ako. In Jesus' name. Amen. Hindi ganun. Mag-review kayo para may maipalaala sa atin ng Banal na Espiritu. Lord, please, remind me kung ano po yung napag-aralan ko. Hindi yung pinagpipray. Lord, bigyan mo ako ng magandang vision na kahit nasa malayong kaklase ko nakikita ko. I ask this in Jesus' name. Hindi po favor ng Panginoon yun. Mali yun, ha? So praise God, this verse is for everyone. Sa mga bata, sa mga senior. So para maiwasan po natin yung dementia na yan, hindi po kalooban ng Panginoon yan. Dahil ang gusto po ng Panginoon, matalas ang ating kaisipan. Amen? Amen. So may kinalaman ng Holy Spirit, kaya pinag-usapan po natin. Because yung unpardonable sin is also known as what? Blaspheming against the Holy Spirit. Pag lapastangan sa banal na Espiritu. So this is the unpardonable sin. So to answer our first question, meron bang kasalanan that cannot be forgiven? Meron. Meron pala. And it's found in Matthew 12:31-32. So ito po yung key verses natin for today. Therefore, I say to you, alam niyo sino nagsasalita dito? Ang ating Panginoon Hesukristo. Every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Holy Spirit, capital S, the Spirit, will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Mabigat po ito. Nung araw, nung tinuturo ito sa amin, sabi ko, paano kaya itong blasphemy against the Holy Spirit? Tapos, ang turo sa amin nung bata pa kami, pag meron kayo naisip at minura nyo sa isipan nyo ang banal na Espiritu, that's unpardonable sin. Hindi ka na papapatawad ng Diyos. Napansin niyo, pag tayo pinipigil, lalo tayong nagagawa natin yung mali. Nung narinig ko yung teaching na yon, sa isip ko, to be honest meron ako nasabing masama sa Holy Spirit. Sabi ko, unpardonable sin na yun. Wala na. Now, ito yung mga misconceptions. Isa-isayin ko lang. Using the name of the Lord in vain. Sabi nila, this is blaspheming against the Holy Spirit. Ikalawa, lying. Kapag nagsisinungaling daw kayo, you are blaspheming against the Holy Spirit. Unconfessed sins. Sino po dito may mga kasalanang hindi pa na ikaw-confess? Mga kasalanang lantad at tago. Pero pangkaraniwan naman, lahat ng kasalanan, tago di ba? Number 4, a lack of reverence to the Lord. Sabi nila, pag daw hindi tayo gumagalang sa Panginoon, and mga church before nagkaroon ng palabas sa ABS-CBN, hindi ako nag-agree dito, tatawagin mo si Lord na bro. Hindi siya bro. Panginoon natin siya. Although hindi po yan paglapastangan sa banal na Espiritu, pero napaka-irreverent mo naman. Hindi po natin ginagano ng Panginoon. Hindi natin siya bro. Panginoon natin ang Panginoon natin. Amen. Number 5, willful sin. Lahat po ng sin, willful. So sana, mula na napatawad. Amen. Number 6, having disrespectful thoughts against the Holy Spirit. So once again, what is blasphemy against the Holy Spirit? Ano po ba ito? Also known as the unpardonable sin. So merong unpardonable sin. Now, ano to unpardonable sin? Simple lang po. Huwag na natin pahirapan. It's the sin of unbelief. It's the sin of unbelief. Pinupronta sa'yo, pinapakilala sa'yo si Kristo, pero ayaw mong tanggapin. That's the unpardonable sin. Ang ating Panginoon Jesucristo po, siya po ang dahilan para tayo po makamit natin ang kapatawaran. Pero kung nire-reject mo siya constantly, paano mo mararanasan ang kapatawaran? Siya mismo yung dahilan para tayo mapatawad. Para bang, kunwari may gamot na kailangan mo inumin para sa sakit ng tiyan mo, pero nire-reject mo yung gamot na yun, hindi ka magagaling sa
sa sakit mo. Mismo yung gamot, nire-reject mo eh. Ganon din po ang Panginoon. Siya po ang gamot na inilaan ng Diyos para tayo po ay makamit natin ang lubusang kapatawaran. Pero pag ito po ay constantly nire-reject po natin, at kapag ikaw ay nire-reject mo ang mayamang biyaya ng Diyos na si Jesucristo, ano ang tawag sa'yo? Unbeliever. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Kanya, kaya nga mo hindi siya tinatanggap eh. So, yung unpardonable sin, it's the sin of unbelief. That's simple. So, nung binanggit po ng Panginoon Jesucristo ang unpardonable sin in Matthew 12:31-32, alam niyo sino po yung mga kausap niya dito? Yung mga Jewish leaders. Mga Pariseo. Ito po ay kasalanan na kung saan yung mga Pharisees po dito, they constantly rejected Jesus in every way and they were looking for ways to destroy and kill Him. Isipin niyo po ang mga kapatid, hindi lang nila basta nire-reject si Jesus. Sa lahat ng pamamaraan, kanilang maniwala. Sanabihan pa nga nila si Jesus na siya raw po ay pinamumugaran ng mga demonyo eh. Yung kanyang pagpapagaling ay galing sa demonyo, sabi ng Panginoon. Pwede ka ba magpalayas na kakampi mo rin? So, dito po ang kalaban, ibig sabihin yung hindi umaayon sa banal na spirito, mga Pariseo in this context, hindi lang po sila, basta nila nire-reject ng Panginoon because naghahanap pa sila ng pamamaraan para wasakin at patayin ng Panginoon. So, ang kasalanan pong ito ay isa ding wala ng kapatawaran. Kasi nilalapastangan po nila. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng banal na spirito, kailangan mo si Jesus para ikaw ay maligtas. Pero nire-reject po nila ito in those days constantly. John 16 verse 9, of sin, because they do not believe in me. They do not believe in me. Ano pong tawag sa mga taong hindi naniniwala? Unbeliever. So, of sin. So, anong trabaho ng Holy Spirit sa mga unbelievers? Anong kinoconvict ng Holy Spirit sa mga unbelievers? Sin. So, tayo mananampalataya, hindi tayo kinoconvict ng sin ng Diyos whenever we fail or fall. Ang pinapaalala sa atin yung ating position in Christ. Pero before, ang natutuhan natin, pinapaalala ng Holy Spirit pa nagkakamali tayo. Once again, yun daw pong ating kasalanan na hindi po gagawin ng Diyos yun sa inyo. Pero ang ginagawa ng Diyos sa mga unbelievers, ito maganda. At ito rin po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo, mga Jewish leaders. Kino-convict ng Holy Spirit sila, at even po sa panahon ngayon, yung mga unbelievers na yung kanilang kasalanan, sinasabi ng Holy Spirit, you are a sinner. Pero inire-reject nila. Sabi ng Diyos, you need my son. Naalala niyo po sabi ng 1 John 1:9? Anong sinasabi ng 1 John 1:9? 1 John 1:9, church. For God so loved the world. Hindi. Ano 1 John 1:9? If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us. Hindi. Tama ba, mga kapatid? Now, tama. Amen. Parang, nalito kayo bigla. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Now, yun po ang sinasabi ng Diyos sa mga Pariseo at sa mga unbelievers today. Kasi convict sila ng kanilang kasalanan. Kasi sinasabi sa kanila, makasalanan ka, and if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you. Bakit? Dahil inilaan na po niya ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Pero, if you're constantly rejecting 1 John 1:9, kung kayo po ay unbeliever, hindi kayo magiging believer. Kaya po nakukommit ng mga unbelievers ang alin? Ang unpardonable sin. Unforgivable sin. Or you are blaspheming against the Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit, through the word of Christ, kailangan mo ang anak ng Diyos. Pero still, constantly, you are rejecting the convincing voice of the Holy Spirit. So, that's unpardonable sin. So, paano ka mapapatawad? Nire-reject mo si Jesus Christ, basically. So, kapag nire-refuse mo o nire-reject po ang banal na spirito, yung kanyang boses, this is unpardonable sin. Paano ka mapapatawad? Ayaw mo tanggapin ng Panginoon. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Romans chapter 4, verses 7-8. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Sino to, mga kapatid? Pinag-usapan na natin to way back
Sundays ago. Verse 8. Dito tayo sa verse 8 nun. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Tayo po nagkakasala. Amen? But the Lord will never impute sin to us. So, ibig sabihin, can we, as believers, can we commit the unpardonable sin? Hindi na. Praise God. Kasi po dito tingnan niyo po yung talatang ito, verse 8, maging particular tayo dito. Blessed is the man. Kinote po dito ni Apostle Pablo yung sinabi ni David. Now, bakit sinabi ni David, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin? Because in his time, pag nagkakamali po ang mga tao noon, even po yung mga believers ni Yahweh, in their days, pag nagkakamali po sila, even si David, ano pong titulo ni David? The man after God's own heart. Pero nung nagkakamali po sila in the Old Covenant, pinagbabayaran po nila yung kanilang kasalanan. Kaya sabi ni David, nagkaroon siya ng prophecy dito, blessed is the man. Sino yung man dito? Tayo yun, mga anak ng Diyos under the new covenant of free grace. Because even though we fail, we fall, we sin, bakit tayo blessed? Because God shall not impute sin on us. Pag nagkakamali po kayo, tayo, hindi na po ito gagamitin ng Diyos laban sa atin. Now, yung po bang kasalanan na yun? Dahil sabi, hindi naman pala ginagamit ng Diyos at hindi na impute sa akin ng kasalanan yun. Magkasala nga ako na magkasala. Ganun ba ang reaction natin sa Diyos? No. Ang katuruan pong ito, hindi po ito license to sin. Now, the more po na nalalaman mong katotohanan ito, blessed pala ako even though I fail or fall to sin. But praise God, bakit ka blessed? Because the Lord will not impute sin to you. Lalo ka may inlove sa Panginoon, lalo kang kikilos sa pamamaraan na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Amen? Kaya po, inggit, gamitin ko na yung word siguro nga, merong banal na inggit kung meron mang salitang ganun, siguro inggit na inggit itong si David sa atin. Kasi nung panahon niya, nung nagkasala siya, nung pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba, at siya po'y nagkasala dahil siya po ay naninilip habang nagtitake a bath si Bathsheba, yung pong kanilang first baby namatay. Kaparusahan po iyon. Because in those days, yung sin ay ini-impute sa kanilang mga nagkakamali. Kaya sabi ni David, blessed are you, Brother Albert. Blessed are you, Attorney Noel. Because even though you fall, you sin, but hindi na impute sa iyo ng Diyos ang kasalanan. Wow! So to answer the question, ang mga believers po, mga anak ng Diyos, will never commit the unpardonable sin. Ephesians 1 verse 7. Sige po, palapakan natin ng Panginoon. Ephesians 1 verse 7. In Him, capital H, Jesus po ito, we have redemption, that is our deliverance and salvation through His blood. So paano po tayo nagkaroon ng redemption? It's through the blood of Christ on the cross. Which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of His grace. Wow! So mga kapatid, this is really good news. The more po na alam natin ng good news na ito, hindi ka nagtatampisaw sa kasalanan. Nakikita mo ang sarili mo, this is part of sanctification. Nakita mo, napakabuti ng Panginoon. Yung paggawa ng kasalanan, of course, dito po sa mundo, we still fall to sin, we still commit sin. Alam niyo po, tayo bilang tripartite being, pag sinabing tripartite, tayo po binubuo ng spirit, soul, and body. Yun pong ating spirit, hindi na po ito pwedeng magkasala pa. Banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Pero alam niyo po, pwede pa magkasala yung ating kaluluwa. Kasi kung ano pong ginagawa ng kaluluwa mo, sumusunod lang, tumitimon lang yung ating katawan. So, ang nagkakasala yung ating kaluluwa at katawan. Kaya po tayo tinuturuan sa pamamagitan ng pagba-Bible study, pakikinig ng salita ng Panginoon every Sunday, sinasanctify tayo. Pinagiging banal tayo paunti-unti sa pakikinig ng salita ng Panginoon, hinuhugasan tayo. And the more po natin nauunawaan, kagaya ngayon, na napag-alaman natin, bilang mananampalataya, this is really good news. Hindi na pala ako pwede mag-commit ng unpardonable sin. And even I fail or fall or commit sin, the Lord will not impute sin on me. Now, since ikaw'y mananampalataya, hindi ka mag-iisip na, total, ganun palang mabuting balita, magtatampisaw ako. Hindi po. Yan po yung utak ng mga hindi pa mananampalataya. Pero kung kayo po'y mananampalataya, lalo pong manunuot sa inyong kalooban, sa inyong kaluluwa, ganun pala kabuti ang Panginoon. Anong gagawin natin?
Magre-reciprocate tayo sa kabutihan ng Panginoon. E di lalo kung hindi ka gagalaw sa kasalanan. Because mananampalataya, hindi nyo na po kalikasan ang gumawa ng kasalanan. Ang kalikasan natin ay gumawa ng kabutihan. Amen? Although hindi tayo perfectly gumagawa ng kabutihan, pero kagalakan natin na gumawa ng kabutihan because yun na po ang inyong bagong kalikasan. Amen. Diba? Sobrang buti ng Diyos. God's goodness will lead you to repentance. Ano ibig sabihin ng repentance in Greek? Metanoia. Change of mind. Medyo hawig sila ng word na anakainu. Diba? Anakainu? Renewing of the mind yun eh. Pagbabago ng isipan, ito pagpapalit yung repentance. Change of mind. Metanoia. So, nagkakaroon tayo ng pagbabago. So, ngayon, itong nangyayari sa atin, as you listen to the word of Christ, ito yung sanctification. Uy, nagkakaroon ka ng bagong kaalaman. Wala na palang pagkakataon na ako'y mag-commit ng paglapastangan sa banal na espiritu. Why? Alamin natin bakit. Because you have been forgiven completely, sabi ng talatang ating binasa. Amen. So tayo po'y tunay na pinagpalaan ng Diyos. Hebrews 10, verses 12 to 14. But this man, referring to Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Verse 14, for by one offering, he had perfected forever them. Sino yung them dito? Sino ginawa niyang perfecto? Tayo. That are sanctified. Wow! So the more po alam natin, and this is sanctification, alam mong, banal pala ako matuwid sa harapan ng Diyos. Of course, we still live in this fallen world. Nagbabago na po yung ating pag-iisip. Kasi po, pag hindi na bagong isipan ninyo ang inyong asal, sasabay pa rin ang inyong usal. Kung kayo po ay nag-iisip pa rin ng malaswa, magsasalita ka pa rin ng malaswa. Kung nag-iisip ka pa rin ng galit sa mundo, magsasalita ka pa rin ng galit. Pero kapag napalitan na po yung inyong thought pattern, pansinin niyo po, nag-aapektuhan po yung inyong speech pattern. Noong araw, hindi naman tayo nag-hallelujah eh. Niloloko pa nga natin yung pag-hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kasi wala tayong naintindihan noong araw, pero nung binuksan tayo ng Panginoon, at tayo pinakakilala sa Kanya, naging matuwid ang ating espiritu, at tayo po ay napabilang sa isang church na tinuturo ang mayamang ebanghelyo ng Panginoon, nagkakaroon po ng sanctification, pinagiging banal yung ating kaluluwa. At dahil na pinagiging banal po ito, naapektuhan, una, pumapasok sa inyong isipan. Kasi ang main faculty po ng soul, it's the mind. So huwag kayong mag-alala. Pag tama po yung tinatanggap niyo, tanggapin niyo lang po yan sa inyong kaluluwa, papasok sa inyong isipan, sunod-sunuran na po ang inyong damdamin at kalooban. Anong tawag dito? Metamorpho. Kasi nagkaroon po ng anakainu, renewing of the mind. Huwag kayong mag-alala. Kapag tama pong tinatanggap na inyong isipan, susunod ang inyong damdamin at kaluluwa at magmamanifest po ito sa inyong katawan. Pero kapag mali pong tinatanggap ninyo, magmamanifest din. Sabi ng isipan mo, sabi ng kaluluwa mo, ay, kaya pala kung may sakit, sinasanctify ako. Mali. Pinaniwalaan mo yun. Magmamanifest sa katawan mo yun. Para pala ganap ko maranasan ng sanctification, mamamatay na ako. Amen? Nag-amen ka. Yun. Kaya importante pinapakinggan natin eh. Really This is true. Pero mostly believers nowadays, hindi nila pinapaniwalaan because hindi nila tinitingnan yung pagkilos in the spiritual realm. Nakikita ng mga tao, yung flesh, yung natural, itong physical realm. Di ba, anong tawag ang gusto ng tao? To see is to believe. Pero pang Kristiyano, hindi. Even though we do not see things in the natural, but we believe. Kasi pansinin nyo lahat ba ng papaniwalaan nyo nakikita nyo, maniniwala lang kayo dahil nakikita nyo? It doesn't make sense. Yung cellphone nga, nakikita nyo ba lumilipat yung, tinext ko si Sister Jackie? Nakita nyo ba yung letra lumilipat? Wala naman eh. Even yung sound waves, nakikita nyo bang sound waves? Wala naman eh. Pero meron tayong napapakinggan. Yung ilaw. Di ba? Yung kuryente, hindi naman natin nakikita dumadaloy, pero meron. So, wag kayo umasa sa nakikita ko para maniwala lang ako. For me to believe is, first and foremost, I must see it first. Hindi pwedeng ganun. So, importante po yung pinapakinggan nating mensahe. Amen. And amen. Now, let's go back to our question. Can a Christian commit the unpardonable sin? Well, the good news is, no. Unpardonable sin only occurs when an unbeliever, sinner,
Pag hindi pa sila naniniwala sa Panginoon, ang tawag sa Allah, sinner. Ganun din po tayo before. Constantly rejects the convincing voice of the Holy Spirit. So ito po yung ating solution. At dito muna pala tayo. John 16 verses 8 till 9. And when He has come, referring to the Holy Spirit will convict or convince the world. Ito po yung tatlong trabaho niya na pag-uusapan natin sa mga susunod na Sunday. Ito yung works of the Holy Spirit. Number 1, He will convict the world of sin. Number 2, of righteousness. Para kanino yung righteousness? To the believers. And of judgment. Para kanino yung judgment? Kay Satan. Verse 9, of sin because they, unbelievers, sinners do not believe in me. Now, ito po yung ating solution as we end. Child of God, the moment you put your faith in Christ and what He has done on the cross, this is good news, church, will never commit the unpardonable sin. Kasi tinanggap po si Kristo eh. So you will never commit the unpardonable sin. Di ba? Praise God. Now, bakit po? Tingnan natin what happened to you. Jesus already paid the penalty of your sin at the cross through His blood and resulted in the complete forgiveness and pardon of your sin in accordance with the riches of His grace. Wow! Colossians 1:14. In whom, in Jesus, we have redemption. Kung kayo po'y mananampalataya, don't try to have it. Yung redemption po, tinubos na kayo. Alam mo yung redemption sa Tagalog? Tinubos. Naalala nyo yung araw? Kumpletuhin ko lang muna. In Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Nung araw, nung bata-bata pa ako, pag umiinom ako ng Coca-Cola, na hindi ko na ginagawa ngayon, yung tansan, di ba may libreng yoyo? Ewan, bata pa yung iba dito nyo, naabutan yun eh. May libreng yoyo, hindi naabutan ni Kuya Gio eh. Ang ganda nung yoyo na yon. Hindi na naabutan ni Ate Sai yun. Hindi mo na naabutan yun, no? Bata pa si Ate Sai. Para makuha mo yung yoyo na yon, saan ka pupunta? Sa redemption booth. Bakit ibibigay sa'yo yung yoyo? Because meron kang tansan. Ipapalit mo yung tansan para makuha mo yung yoyo. Today, church, and forevermore, bakit hindi na po natin makukumit ang unpardonable sin? Because hindi natin nireject ang Panginoon. And He paid the penalty of sin. Tinubos tayo ng Kanyang dugo. Sa redemption booth, nandun ka, nakasanla tayo, sabi ng Panginoon Jesucristo, ito yung dugo ko. Binabawi ko. Yung para sa akin. And that's why we are redeemed forevermore. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So church, hindi po ba napakagandang balita? Kung ba tayo nagtitiwala sa Panginoon before we sing this song? It's because, as believers, para mapawi na po yung takot ninyo, you cannot commit the unpardonable sin. Kasi naniwala na po kayo eh. The unpardonable sin, or the sin against the Holy Spirit, or the blasphemy against the Holy Spirit, it's simply the sin of unbelief. So kung kayo po ay hindi pa rin tumatanggap sa Panginoon Jesucristo, you are committing the unpardonable sin. But I've got good news for you. Pag tinanggap niyo po ang Panginoon Jesucristo, it's not yet late. Maliligtas po kayo. Yun lang simple doon. Kaya po, we are inviting you, kung kayo po yung first time na napadako sa ating gawain, ang hirap nun. Ikaw ay nabubuhay na walang kapatawaran. Ang sarap mabuhay na nananagana sa kapatawaran. Di po ba? Amen. Now, bago po tayo magsitayo at bago tayo umawit ng magandang paalalang awiting ito, gusto ko po kayong imbitahan, yung mga nanonood sa atin online, na for the longest time siguro kayo po ay nabubuhay na mabigat ang kalooban, mabigat ang inyong mga balikat. It's because you are committing the unpardonable sin by constantly rejecting Jesus as your Lord and Savior. Even though you know in your hearts na siya lamang po ang dahilan para kayo ma-save. Pero sinasabi mo, next time na lang. Alam niyo po ba you are committing the unpardonable sin? Sayang naman. Alam niyo, that could lead you to sicknesses or even sa death. Hindi po magandang balita. Ayan. But I've got good news for you. Hindi po aksidente na kayo po ay nanonood ngayong araw na ito. And salamat sa Panginoon for using your friends, your loved ones, at i-share po yung itong ating gawain.
So, hindi aksidente po itong nangyayari sa ngayon. Kung gusto niyo po maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, at maranasan niyo po yung forgiveness na inilalaan ng Diyos sa atin through His Son, Jesus, tanggapin niyo po ang paanyaya sa inyo ng Panginoon. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Wow! Ganun po kabuti ang Diyos. So all you have to do, pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako sa aking mga bibigkasin habang nakabukas po ang inyong mga labi at binibigkas ang panalangin ito. Buksan din po ang inyong mga puso at paniwalaan sa inyong puso na nabuhay po maguli ang Panginoong Jesus at mananatili po siyang buhay magpakailanman. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito galing sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na isang makasalanan at walang magagawa para maisalba ang aking buhay. Kaya naman sa oras pong ito, tinatanggap kita, Jesus, at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong mga pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan. At salamat din po na hindi ko na magagawa pa ang paglapastangan sa banal na Espiritu dahil ako'y anak mo na. Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen at amen. So kapatid, magkakapatid na po tayo sa ngayon. Manampalataya po kayo na bilang isang anak na ng Diyos. Of course, first and foremost, welcome to the family of God. You will never commit the unpardonable sin. Kasi tinanggap mo na ang Panginoon eh. At angkinin po natin ang mayamang kapatawaran ng Diyos sa atin. Napaka-pinagpala mo't lubusang kapinaburan ng Diyos. Amen. And keep on joining us every Sunday at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po tayo, mga kapatid, and sabayan po natin ang ating praise and worship team as we sing once again itong ganda nating song kanina pa. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. One more time. I trust in God, my Savior, my Savior, the one. Oh, thank you, Lord. Who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. He will never fail. Hindi po ba napakasarap, ano, na meron tayong Diyos that will never fail. Tao po nag-fail. Pero since tayo po meron tayong assurance sa ating Diyos that He will never fail us. Alam nyo, yung anyo po, yung wangis ng Panginoon Hesukristo, dahil tayo po ay nasa-sanctify na Kanyang salita, nagiging pagpapala rin tayo sa ibang tao. Amen? At ang maganda po dito, church, since tayo po ay dumadalo sa ating pananambahan, hindi lang po tayo dumadalo dito ng wala lang. Napapagyaman yung ating kaluluwa. At kapag napapagyaman po yung ating kaluluwa, ito po yung magmamanifest din po sa ating pagsasalita. Natututo na tayo magsalita ng buhay. Amen? So kung ano man po mga pinagdaraanan natin, dahil tigit sa panahon natin sa ngayon, ay hindi po lingid sa atin. Ang daming mga bagay na nagaganap sa buong mundo, masithing paglindol, wildfire sa Korea, yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, apektado rin po and even sa China. Sa sobrang lakas ng lindol na ito. Marami po ang nasaktan, maraming namatay. Pero sa kabila po ng ito, nakikita natin na ito po ay nakasulat na sa Biblia.
At ito po isinulat na sa Biblia, matagal ng panahon para pag nangyari, sabi ng Panginoon Jesucristo, manampalataya tayo sa kanyang salita. So church, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Dahil po, nararanasan natin yung proseso ng sanctification. And today, na-sanctified din po yung ating puso, yung ating kaluluwa. Knowing that, as a child of God, you will never commit the unpardonable sin. So tanggalin na po natin yung takot dito. Because as a child of God, says hindi mo na magagawa pa ang paglapastangan sa banal na Espiritu, kundi ang palagian mo nang gagawin. At ito ang iyong kalikasan, magbigay ng luwalhati sa banal na Espiritu. Alam niyo po kung paano yon? Pagbibigay po ng parangal kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Believing na tayo po'y pinaging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Magsimula po ito sa ating kaluluwa para sumunod po yung ating pagkilos at yung ating pagsasalita din. At habang tumatagal ang panahon, nakikita po ng mundo, even po yung mga malalapit nating mga kaibigan at kamag-anakan, na binabago tayo ng salita ng Panginoon. From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, ano? Kahit po ang mga tao sa mundo, marahil mga nanonood sa atin online, meron po mga taong naninira po sa inyo, merong nagwawasak ng pangalan mo sa social media, pabayaan nyo lang po sila. Just pray for them. Laverne, nasasabi mo yan kasi di mo nararanasan yan. Naranasan ko rin po yan for almost 2 years. Pero huwag niyong pansinin yun. Ganun po talaga ang mundo. Siguro po I can speak for myself. Biyaya po ito ng Diyos. Huwag niyong pang papansinin sila. Tingnan natin ang mga ginawa ng Panginoon. At kapag malinaw sa inyo na kayo po ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, lumakad tayong matuwid. Ipanalangin po natin ang mga tao sa paligid natin na gumagawa ng masama sa inyo. Huwag niyo po silang pagsasalita ng masama. Speak grace to them instead. Ganun po kabuti ang Diyos. At pag nakita po sa atin ng tao yon, sasabihin ng mga tao na nananagana ang pag-ibig sa atin, sasabihin ng mundo sa atin, alagad nga ni Kristo to. Tayo yon. Amen, church? So, mga kapatid, this time, I would like to invite you, ano man po yung mga unforgiveness na meron tayo sa ating puso. Since ito po yung theme natin for March. Kasi minsan ito po yung humahadlang sa atin para makita yung liwanag sa ating buhay. Bigyan natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, at ito po yung like yung kinuquote sa ating pananambahan, casting your cares upon Jesus because He cares for you. Ano man po yung bagay na nagbibigay po sa inyo ng hirap at nagbibigay po sa inyo ng bigat, bigyan natin. Huwag niyo pasanin sa inyong balikat, bigyan niyo sa Panginoon. Why? Because He cares for you. Amen? So let's pray. Lord, Abba, we thank you so much. Una sa lahat, for giving us the message that as a child of yours, Lord, we cannot commit the unpardonable sin. Because sa iyong biyaya, Panginoon, na magagawa lamang po namin, hindi na namin pwede pang lapastanganin ng banal na Espiritu bagkus kami po yung magbibigay lang ng kaluguran sa banal na Espiritu sa pamagitan ng biyaya sa amin ng Panginoon. At sa oras pong ito, kasama na aming mga nanonood online, inilalapit po namin sa inyo ang mga kabigatan namin sa buhay. And even, Lord, yung mga kapatid namin may mga sakit at karamdaman na marahil ito po ang nagbibigay sa kanila ng kalungkutan for the past how many days or months or even years, Lord. In the name of Jesus, kapatid, ibigin natin sa Panginoon ang kabigatan yan. Believing that Jesus cares for you. Salamat, Panginoon. Dahil naisin mo, bilang bahagi ng aming metamorphosis or sanctification. Panginoon, salamat. Patuloy mong pinapabanal ang aming isipan sa mga katotohanan ito. That you want the best for us, Lord. That you want what's best for children. At gusto mo, Panginoon, na kami po ay nabubuhay na may kapahingahan at kapayapaan. Na hindi po kami mabubuhay, Panginoon, na natataranta o aligaga sa buhay. Panginoon, ano man po yung mga bagay na nagbibigay po ng sikil sa damdamin ng bawat isa po sa amin dito, o marahil meron silang mga karamdaman na patuloy po nilang iniisip at nagbibigay ng alalahanin sa kanila. Panginoon, ang lahat po ng ito ay
binibigay namin sa iyong mga palad at hindi po namin bubuhatin ito. At inaangkin din po namin ang iyong kapahingahan, kapayapaan at kagalakan. Salamat po. Mga kapatid, sa mga oras po ito, sabihin ninyo sa Diyos, sa ating Aba, ang mga kabigatan, nagpapabigat sa inyong mga buhay. At ang kinin natin, ang kanyang kapahingahan na ibigay sa atin. Actually, binigay na ito sa atin. All you have to do, just believe it and then receive it. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Online and on-site, Lord. Ibinibigay po namin sama-sama ang mga kabigatang ito. Dahil ayaw naming dalhin. Dahil ito po ang mga bagay na gusto mong kayo po ang pumapasan. Because, Lord, you care for us. Mga kapatid, ibigay natin sa ating Ama. At naisin po niya, isang buhay na ganap at kasiyasi ang nararanasan natin every single day. Because He loves you so much. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, kayo po ang magpasan, hindi po kami magdadala niyan. Salamat po sa iyong biyaya na nananagan at salamat po sa iyong salita na maaari po namin panghawakan. Kaya nga po kami po ay nagtitiwala po sa inyo. That's why we trust in you, Lord. Dahil kayo po ay faithful sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin. At tinatanggap namin ang iyong mga tugon at mga solusyon. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Stay blessed, church. Thank you for joining us, manonood online. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.